Bago po natin itutuloy yung ating pag-aaral kung sa mga wala po dito ng mga nakaraan, ay ating pong pinag-aaralan ang Book of Revelation or sa salita ng Diyos. Kumbaga, yung unang chapter is Genesis. Yung pinaka-last chapter o pinaka-last book ay Revelation or Pakayan. So, magbibigay lamang po ako ng mabilis na recap o yung paalaala ng pag-aaral natin sa nakaraan, sa mga nandito. So, sa nakaraang pag-aaral natin, merong iba-ibang mga kaisipan ang mga tao kapag pinag-aaralan o kapag naririnig nila yung Book of Revelation or Pakayan. Yung iba, ang sinasabi nila, masyadong obsessed yung mga tao sa pag-interpret ng mga numero. 666, Horn of the Beast. Sana balikan niyo yung paper na sinend ko sa inyo last time or binigay ko ng copy. So, maraming mga modern responses, iniisip nila na masyado silang obsessed doon sa numbers. Di ba? Ewan ko, familiar kayo. Diba sa atin, 666, Horns of the Beast, yung mga dragon, masyado nilang tinitingnan yun. Tapos, ang nangyayari, nagbibigay ng pagkatakot sa mga magbabasa. Kung ano-anong paliwanag ang sinasabi sa 666, sa Horns of the Beast, sa dragon. Yung pangalawang kaisipan naman, yung tinatawag na irrelevance. Pag sinabi natin irrelevance, ay hindi na dapat natin yung pinag-aaralan kasi wala naman yan eh. Yung Book of Revelation, panggulo lang yan eh. Daming mga numbers, kung ano-ano pinagsasasabi. So, hindi siya relevant o hindi siya parang napapanahon sa atin. Kaya kalimutan na natin yan. Yun yung mga napag-aralan natin last time. Tapos, nakita natin na merong approach sa pagbabasa ng Book of Revelation. Kinonsider natin yung genre. Kapag sinabi natin yung genre, di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo last time, sa lahat ng pinapanood natin, may genre. Ano bang genre na pinapanood mo ng Korean novela? Romantic ba yan? Action ba yan? Yun yung tinatawag na genre. O kaya sa music, anong genre pinapakinggan mo? Rock ba yan? Or 80s ba yan? 60s ba yan? 50s? Metal ba yan? Yung tinatawag na mga genre. So pinag-aralan natin last time na yung Book of Revelation, may tinatawag na tatlong genre. Apocalyptic, prophetic, tsaka epistolary. Pag sinabi natin apocalyptic, ito ay nagpapakita ng mga vision, mga simbolo. Di ba? Simbolo siya, mga vision siya na nagpapakita ng may tinuturo sa atin. Katulad ng binigay ko sa inyong example ng symbol, di ba yung number 8? Pag nakakita kayo ng 8, ang tawag doon ng simbolo, infinite. Kasi 8 siya. Simbolo, yung 8 ng infinite, ibig sabihin walang hanggan. So ganun din sa Book of Revelation, marami siyang mga simbolo, marami siyang mga ihimahe na pinapakita yung plano ng Diyos at yung katagumpayan ni Kristo laban sa masama. Sinabi din natin siyang prophetic. Pag sinabi natin prophetic o prophecy, ito ay mga pangitain ng Diyos kay John. Pag sinabi natin propesya, yung mga magaganap, yung mga mangyayari in the future. Katulad niya ng mga nagpapanggap ngayon na sila Rudy Baldwin, diba, nakikita daw nila na ganito mangyayari. So maling propeta yun, maling propesya yun. Pero ang Book of Revelation ay prophecy. Ibig sabihin, ito ay pumapatungkol sa hinaharap. May pinapakita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel kay John the Apostle kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sinabi natin na prophetic siya, propesya. So hindi pwedeng, ang prophecy, hindi natin pwedeng ipaliwanag ito ng literal. Diba? Kasi nga siya, propesya siya. Bagamat maraming nagpapaliwanag na ito ay minsan literal. O yung uli, sinasabi natin epistolary. Pag sinabi natin epistolary, ito ay isinulat. Ito ay sulat. Ito ay sulat na ibinigay sa kanino? Sa 7 simbahan. 7 churches. So, tandaan niyo yung tatlo. Apocalyptic, prophetic, tsaka epistolary. Ibig sabihin, kapag nakalagay sa Biblia, merong tumatanggap ng sulat na ito. Mababasa natin yan, yung mga 7 simbahan. Tapos, nakita natin kung kailan na isulat. Dalawang position ang tinignan natin. Sinasabi nung iba, ito ay isinulat nung panahon ni King Nero. Nung naghahari si Nero,
Noong AD 54 hanggang AD 68, isinulat yung pahayag o revelation. Yung iba naman, sinabi, ito ay isinulat nung sa panahon ni Domitian, ni King Domitian, noong AD 81 hanggang AD 96. Tapos, nakita natin na sa kasaysayan, ang sumulat, of course, si Apostle John. Maliwanag yan sa Bible. Yan yung nakita natin. Tapos, tinignan natin paano ba siya structure. Pag sinabi natin structure, paano ba yung pagkakasunod-sunod ng liham? Nakita natin, nagbigay tayo ng dalawang option. Una, balikan nyo na lang, kung meron kayong mga copy, nagbigay ako ng dalawang option, hindi ko na siya sasabihin. Tapos, sinabi natin na merong tema, yung book. Lahat ng book mo sa Bible may tinatawag na tema. Ibig sabihin, ano ba yung tinuturo ng book? Sa Revelation, nagbigay tayo ng tatlong tema ng Biblia, ay ng Revelation. Una, yung tema ng Biblia ng Revelation, Christ's revelation of His glorious victory over evil. Ibig sabihin, kapag magbabasa kayo ng Revelation, gusto kong tandaan po ninyo to, kapag nagbabasa po kayo ng Book of Revelation or pahayag, hindi dapat parang natatakot kayo magbasa. Kasi, ang pahayag o Book of Revelation, ito po ay katagumpayan ni Jesus laban sa kasamaan. Tandaan po ninyo, katagumpayan ni Jesus laban sa kasamaan. Kaya hindi siya nakakatakot. Pangalawa, ito ay pag-asa. Pag-asa sa mga mananampalataya na pinipersecute o pinapatay sa panahon na isinulat yung liham. So, nagbibigay siya ng pag-asa, katagumpayan. Pangatlo, nagbibigay din siya ng babala. Babala sa mga hindi mananampalataya. Na darating sa punto na pagbalik ni Jesus, ikaw ay humusgahan. So, yun yung tatlong tema ng Revelation. Tapos, nakita natin yung reason kung bakit ito ay sinulat. Balikan nyo na lang kasi medyo madami siya. And then, nag-focus tayo sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Nakita natin dyan na kung sino yung nagpahayag. Di ba? Pag binalikan nyo yung Revelation chapter 1 verse 1 to 3, mababasa ninyo kanino ipinahayag ito. Napakaliwanag na yung pahayag ay patungkol kanino? Si Yeso Kristo. So, ang pahayag, hindi siya patungkol sa mga nakakatakot. Hindi siya patungkol kay Satanas. Hindi siya patungkol sa mga mangyayari. Yes, kasama yon. Pero ang pahayag, patungkol sa katotohanan ni Jesus. So, ibig sabihin mga kapatid, simula sa Genesis hanggang Revelation, ang itinuturo ng Biblia ay patungkol kay Jesus. Tandaan po ninyo patungkol kay Jesus. So, yan po yung makikita nating review. Hindi ko na po babalikan. Kung gusto niyo po ng kopya, pwede namin kayong bigyan sa unang lecture natin. Itutuloy na po natin yung ating pag-aaral ngayon sa part 2 or lecture number 2 ng Bible study natin. Dito po, pasensya na po kayo, pero ayun pala, may bibigay po ako sa inyo na kopya. I pray na itabi po ninyo, wag po natin itapon kung saan-saan. Pinaprint ko po ito, meron na po kasi na print here, pero mahal po yung ink. So, pakiusap ko lamang po kapag kumuha kayo ng kopya, at least pakitabi, lagay nyo sa malinis na lagayan. If ever na kailangan nyo pong balikan, at least meron na po kayong kopya. Kuha na lang po isa. May po na yung pass. Kung ako po ay professor, magpapabayad po ko niyan. Magpapabayad po, pero libre na lamang po yan. Get one and pass na lang po. At I pray na hindi ko makita yan mamaya kung saan-saan. Na nakatupi, na nakaano. No? Ano yun natin? Itabi natin. Para pwede nyo pong balikan yung pag-aaral na yan. Yan, sige po. Okay. So, sa lecture number 2,
Dito naman natin titingnan paano ba ini-interpret yung Book of Revelation bago tayo mag-focus doon sa verses na pag-aaralan natin. So, alam niyo mga kapatid, mahalaga yung interpretation. Bakit? Ang Biblia po, dapat ini-interpret po ito. Pag sinabi natin interpret, pinapaliwanag po ito. May iba-iba pong paliwanag ang mga tao, yung mga kilala, yung mga theologians pagdating sa Book of Revelation. So, dito po, titingnan po natin yung 5 posisyon kung paano ini-interpret yung Book of Revelation. Bakit ko po ito sasabihin? Kasi majority sa Pilipinas, ang itinuturo lang na interpretation isa. At kadalasan ang paliwanag sa Revelation, lagi na lang yung literal. Tapos, ang sinasabi nila, laging sa hinaharap pa mangyayari yung lahat. Alam niyo mga kapatid, hindi lang yun ang isang paliwanag, hindi lang yung interpretation. Sa buong kasaysayan ng church, iba-iba po ang nagiging interpretation ng karamihan. So dito po sa gabi na ito, kailangan po nating kumbaga, ang prayer ko po sa ating mga kapatid, masanay po tayo na gumamit o sanayin po natin yung ating mga sarili na magbasa ng mga salitang hindi pa natin nababasa. Katulad yan, yung mga sasabihin ko po sa atin, alam ko po ay hindi tayo familiar dito. Pero hindi ito rason para hindi natin ito bigyan ng pansin. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo mismo ang masipag na bigyan ng mga pansin yung mga salitang ito. Hindi para magmalaki. Ibig sabihin, para pag-aralan natin kasi gagamitan natin ang kaalaman eh. Di ba? Kaya nagfa-function yung ating mga brains right now. God has given us para mag-function yung ating mga utak. Huwag lang po tayong, kumbaga, ano bang term yun, na bahala na kayo dyan, hindi ko nabibigyan ng pansin yan, basta ako Di mga kapatid, maling kaisipan yan. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka tatama rin mag-isip. Kasi binigyan tayo ng kaisipan ng Panginoon eh. Tama po ba? Kaya nga po nakakapag-isip ka ngayon kasi plinano ng Diyos na makapag-isip tayo. So ito po mga sasabihin ko kung itong mga terminologies na ito, huwag po kayong mahihiyang magtanong o bakit po gagamitin. Kailangan po natin ito bilang mga Kristiyano. At kaya ko po nilagay ito para po kapag bulay-bulayan yung pag-aralan po ninyo sa inyong mga tahanan. Di ba nga, yung mga Korean niya na hindi nyo maintindihan, di ba na tsatsaganin nyo? Kunyari, kahit walang subtitle, basta pinapanood nyo lang yung subtitle, kahit nga Korean yung language, natsatsaganin nyo eh. Tama? Kahit yung mga English lang sa baba, binabasa ninyo. Gusto nyo, naintindihan nyo po ba yung pinupunto ko? Ibig sabihin mga kapatid, kung meron tayong kasigasigan, kasiglahan, na panoorin yung mga Korean na language tapos binabasa natin yung English sa baba, dapat ganun din dapat yung perspective natin kapag pinag-aaralan yung mga ganitong bagay na malalalim. Dapat hindi tayo, ano ba yan? Ganito yan. Wala nang nakaka-boring yan. Hindi. Mahalaga po na maintindihan po natin ito. Kasi dito nyo po maunawaan, dito po natin mas magigets yung pahayag, yung revelation. Sa iba-ibang posisyon na ito, dito natin mauunawaan, kaya pala ganito yung pinapaliwanag ng mga churches na ganyan. Kaya pa ganito paliwanag ng isang pastor na yan. Kaya pala ganito paliwanag yan kasi ito pala yung kanyang posisyon. Ito po, binibigay ko na po sa inyo. Again, alam niyo po yung mga ganito? Kailangan niyo po mag-aaral nito sa Bible School. Alam niyo po ba? Para lang mapag-aralan to, sasabihin ko iba, kailangan mo maaral ka sa Bible School. Ako po bilang pastor, hindi ko po gagawin yun sa inyo. Kasi po dapat dito pa lamang sa church, nakikita nyo na itong lesson na ito para maging familiar po kayo. Okay, yun po ang aking layunin, maging familiar po tayo. Hindi lang tayo basta ng AI na lang na pagdating sa revelation, yung gawang AI, yun lang papaniwalaan natin, di ba? So, dapat mas tayo, bilang mga Kristiyano, mas go beyond that. Mag-level up tayo sa ganyang kaisipan. Okay? So, una, meron tayong tinatawag na preterist view. Yan. Kita mo, unang lingwahe pala, preterist. Ano ibig sabihin ng preterist? Hindi yan ng titerist, ha? Preterist. Diba? Pag sinabi natin preterist view, ito po yung nasa Latin na preteritum.
Okay? Hindi ka nagpiprito, Praeteritum. Okay? Ang praeteritum, ibig sabihin sa English, that which is past. Ibig sabihin, nakaraan. Nakaraan na. So, ibig sabihin, ang posisyon na ito, ang sinasabi nila, lahat ng nangyari sa Revelation, starting from chapter 2, remember this, starting from chapter 2 hanggang chapter 18. Remember, starting from chapter 2, from chapter 18 ay natapos na. Tapos na siya in the past. From chapter 2, from chapter 18 of Revelation, tapos na siya. Nangyari daw yung mga bagay na yan, bago daw wasakin yung Temple of Jerusalem noong AD 70. Nakita niyo yung bullet dyan? Ang nakalagay, without any reference to future events. Meaning to say, tapos na. Gets? So ano na lang yung inaasahan ng mga preterist? Kapag preterist ang position mo, ang sasabihin mo, yung chapter 2, chapter 18, wala na yan. Tapos na yan. Ang hinihintay na lang ng mga Kristiyano ngayon is yung chapter 19 to 21. Kasi yung chapter 19, 20, and 21 ng Revelation, patungkol yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Maliwanag? Okay ha? So pag sinabing preterist, from chapter 2, chapter 18, tapos na. Nakaraan na yan. Okay? Kaya sabi dito, sa pangalawang bullet, preterists believe that any interpretation of Revelation must be confined to the historic past. Meaning to say, kapag preterist ang view mo, kunyari, pag binasa mo yung Revelation, pag binasa mo siya, naka-depende na ito sa kasaysayan, historic past. Kumbaga sa mga panahon ng kasaysayan ng Pilipinas, di ba? Kapag binasa mo sila Jose Rizal, binasa mo Noli Me Tangere, binasa mo El Filibusterismo, hindi mo yan babasahin sa future. Ay, mangyayari pa to sa future. Ay, nangyayari to sa Pilipinas ngayon. Hindi. Kapag nagbasa ka ng El Filibusterismo, Noli Me Tangere, yung mga sinulat ni Jose Rizal, ang iniisip mo, nakaraan na yan. Tapos na yan. Wala na yan sa panahon natin ngayon. Naunawaan nyo? Yun ang preterist view. Wala na siya. Kaya, nung sinabi balikan natin yung Revelation chapter 1, di ba? Ang sabi dito, merong malapit na, sabi dun sa verse 1, ang layunin ng pahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. So, sa kanila, yung malapit ng maganap, nangyari na yon. Nangyari na yon, nakaraan. Hindi na siya magaganap sa future, hindi na siya magaganap ngayon sa panahon natin. Naganap na. Gets? Maliwanag pa po? Dito pa lang, medyo na tayo, no? Gusto ko lang po ibigay paalala, basta kapag sinabing preterist, lahat nangyari na sa nakaraan. From chapter 2 hanggang chapter 18, nangyari na yan. Sa Book of Revelation. Yan ang sinasabi ng preterist. Ngayon, ano yung strength ng position na ito? Kapag ito ang position na pangahawakan mo, sinasabi mo na talagang yung things which must surely come to pass, talagang wala na. Tapos na siya. Kumbaga, wala na tayong aasahan ng mga tribulations, yung suffering, yung mga nangyari sa kasaysayan, yung nangyari sa Revelation, wala na yun sa panahon natin. Natapos na lahat ng paghihirap, natapos na yung mga dragon, natapos na yung mga yan. Nagapi na yan. Lahat ng yan. Tapos na siya. Okay? Ano yung weakness? Ano yung kahinaan ng position na to? Kapag ito ang position mo, binibigyan ko ng position. Kapag ito ang position mo,
The revelation then has little to say to the church today in the midst of her struggles. Ibig sabihin, dahil natapos na, pati yung mga paghihirap, suffering, natapos na siya, meaning to say, wala na siyang, kumbaga, hindi na siya napapanahon sa simbahan ngayon. Kumbaga, wala na tayong matututunan siguro sa part ngayon. Sa nakaraan may matututunan tayo. Pero sa church, sa panahon natin ngayon, wala na siyang relevance. Hindi na siya masyadong related sa church, sa nangyayari sa church ngayon. Okay? Gets mo ba? Sige po. Sink in muna natin. Medyo nagugulat siguro yung iba sa atin na yung siguro iba pang hindi pa nakakarinig na iba. Yan po yun. Meron po, hindi ko na po nilagay dito, pero meron po tayong tinatawag na full preterist. Wala po dyan. Naalala ko lang. Yung full preterist, pag sinabi nating full preterist, ito delikado. Kasi yung full preterist, sinasabi din niya, since nangyari na lahat sa kasaysayan, sa nakaraan, kahit yung pagbalik ni Kristo, nangyari na. Yung pangalawang pagbabalik ni Kristo, nangyari na. So wala na tayong aasahan sa huling pagbabalik ni Jesus. Kasi nangyari na siya sa nakaraan. Yan ang delikado. Yung pag full preterist yung perspective mo, kahit yung pangalawang pagbabalik ni Jesus, hindi mo na inaasahan. Kasi nangyari na rin siya in the past. Meron naman tinatawag na partial preterist. Pag sinabi natin partial, hindi sila naniniwala na kahit yung pagbabalik ni Jesus dumating na. Partial. May mga katotohanan sa Revelation na nangyari na sa kasaysayan. Partial. Pero, may mga bagay pa na hindi pa rin natutupad. Kaya sinasabi ng iba, partial preterist. Okay? Ayoko po mag-dwell dyan kasi marami pa tayong titignan. Yan yung una. Pangalawang position, yung tinatawag na historicist view. Pag sinabi natin historicist view, majority ng mga reformers, ito yung position. Ang sinasabi nila, yung Revelation chapter 2 and 3, okay? Do not refer to 7 particular churches in Asia Minor, but to 7 ages of the church history. Ibig sabihin na tinitingnan nila, hindi lang ito literal na 7 church. Ibig sabihin, by napapanahon. Kunyari, ganitong language. Ano ba yung sitwasyon ng Christianity ngayon? Nasa age of Laodicean age na ba tayo? Nasa Philippian age na ba tayo? Kasi pag binasa niyo po yung Bible ng Revelation, may mga pangalan po dyan ng church. Laodicean, Ephesians, Thyatira, iba-iba. Ngayon, ang historicism, tinitingnan nila kung anong age na yung church. Kunyari, dumaan ng 2020, di ba, yung Y2K, 2000, hanggang sa panahon natin ngayon. Sinasabi nila, kunyari, na baka nasa panahon tayo ng Laodicean church. Kasi yung church ngayon, parang nanlalamig na sa Panginoon. Maraming Christians ang nanlalamig at tumatalikod sa Panginoon. Kaya, nasa age tayo ng Laodicean church. Yun ang tingin nila. O kaya naman, kapag lumalago ang church, kapag lumalago sa kaalaman pero walang pag-ibig, baka nasa Ephesian age church tayo. Kasi yung ibang Kristiyano, ibang mga church, lumalawak yung kaalaman pero walang pag-ibig sa isa't isa. Baka ganyan ang kalagayan ng maraming simbahan ngayon. So nasa Ephesian church tayo, Ephesian church age tayo ngayon. Yan ang sinasabi ng mga historicist. Tinitingnan nila na, katulad yan, isang bullet, they would then conclude that today we live in an age of Laodicea or the era of the lukewarm church. Di ba ang Laodicea lukewarm? So ang sasabihin nila, yung church ngayon, hindi lang yung church natin, yung lahat ng Kristiyano, tingnan niyo maraming mga tumatalikod sa Panginoon ngayon. Malamang talagang nasa age tayo ng Laodicean age ng church. Yan ang sinasabi nila. So kapag yan ang position mo sa Revelation, ang tawag sa iyo, historicist. Okay? Ano po yung strength ng historicist? Ini-embrace niya po lahat ng church history. Ibig sabihin, lahat relevant yung church. Sa panahon ng reformers, iisipin na, nasa tayo, Philadelphia age. Or sa panahon natin ngayon, Laodicean tayo ngayon kasi maraming mga Kristiyano ang tamad na magpagamit sa Panginoon. Laodicean church yan. Yan, mga ganyan.
Ano ang weakness ng position na to? Ang weakness ng position na ito, it too easily assumes that the revelation prophesies a linear movement through church history. Meaning to say, parang ano siya, pag sinabi natin linear kasi, diretso. Tama ba? Linear. Diretso. Ibig sabihin, yun ang tingin sa revelation, diretso lang. Hindi na siya pwedeng umulit. Kapag dumaan na yung age of Laodicean church, tapos na yon. Magja-jump naman tayo sa age ng ibang church. Ito naman yung age ng church ngayon. Ito naman yung age ng church ngayon. Ephesian church age naman. Ganun na nangyayari. Kaya nakalagay dyan, with no recapitulation. Pag sinabi natin recapitulation, hindi na umuulit. In sa Tagalog, hindi na siya umuulit. Kasi nagdaan na yon sa church. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag? So, ganun siya. Patalon-talon. Kunyari, year 16th century, ganito itsura ng church. 17th century, 2000, 2026, ganun ang tingin nila. Yun ang historicist view. Okay? Pangatlo, ito. Ito ang pinaka-pamilyar sa lahat. Ito lang ang tinuturo ng marami. Hindi nila pinapansin yung apat. Yung tinatawag na futurist view. Alam niyo na, from the root word, future. Ibig sabihin, yung nakita ni John sa Revelation chapter 4, pag binasa nyo, Revelation chapter 4 hanggang chapter 22, lahat yan sa future. Okay? Maliwanag po. Kung yung preterist, ang sinasabi nila, lahat yung nangyari sa nakaraan, yung futurist naman, sinasabi niya, lahat yan mangyayari pa lang sa future. Ibig sabihin, wala pang nagaganap yan sa ngayon. In short. Sa panahon natin, yung chapter 4 hanggang chapter 22, hindi pa yan nagaganap sa atin ngayon. Diba? Familiar kayo dyan? Yan ang tinuturo ng madami. Lahat yan future. Diba? So, para mas mag-gets nyo lang, yun ang itinuturo nila. Kaya sa kanila, wala pang suffering. Yung na-suffering ngayon, hindi pa yung suffering ng church. Hindi, talo lang tayo. Hanggat talo yung church ngayon kasi nag-ahari si Satanas eh. Hindi pa dumadating si Jesus Christ para magtagumpay. So lahat ng Kristiyano, talo tayo. Talo ang church. Yan ang kanilang naisipan kasi lahat pa ngayon, future. So hindi ko na po bibigyan na masyadong detalye yan kasi sa mga susunod nating pag-aaral, makikita natin yan. Sabi dito sa pangalawang bullet, the problem with this view is that it reads the book as almost entirely without reference to the needs and struggles of the churches to which John first sent this book. In other words, mga kapatid, kapag ito ang position mo, hindi mo pinapansin yung tumanggap ng sulat. Yung 7 churches, wala kang pakialam dun. Yung 7 churches na nakareceive ng sulat, nagsasuffer. May suffering, may persecution, may kapighatian dun. Tapos sasabihin ng futurist, hindi, sa future pa yan. Nangyari na nga sa 7 church na nagsasuffer sila eh. Paano mo masasabi sa future pa yan? Naunawaan nyo? So, ano yung strength ng position na to? Ang strength ng position na to, of course, lahat naman is that it emphasized the ultimate victory of Christ and His elect over the world at His second coming. Pinapakita ng strength na ito na si Kristo magtatagumpay bandang huli kasama ng kanyang mga pinili. Okay? Ano yung weakness? Ang weakness ng position na to, it also affords little consolation for the suffering church at any point in church history. Meaning to say, wala silang, kumbaga, hindi nila pinapansin kung ano man yung nangyayari sa church ngayon. Kunyari, di ba sa Nigeria, familiar ba kayo sa nangyayari sa Nigeria ngayon? Marami ngayon sa Nigeria ang pinapatay. Recently lang, madaming mga estudyante ng mga bata, pinagpapapatay ng mga Muslim. Pinagpapapatay po doon yung mga Kristiyano ngayon. Maraming namamatay ng mga Christian sa Nigeria ngayon, kasama yung mga bata. So kapag ang position mo, futurist, ang sasabihin mo, ay hindi pa yan suffering.
Wala pa, hindi tayo kasama sa suffering eh. Hindi tayo kasama sa persecution. Hindi tayo kasama sa pagdurusa. Sa future pa yan. Yan ang sinasabi nila. Isipin nyo ha. Ibig sabihin, kapag dito sa Pilipinas may pinagbababaril ng mga Kristyano, dahil sa kanilang pananampalataya, ang sasabihin ng future is, wala pa yan. Hindi pa yan suffering. Kasi yung suffering natin, mangyayari pa yan doon sa future. Wala na tayo niyan. Wala na yung mga Kristyano. Yun ang sinasabi nila. Yun ang weakness niya. Kaya wala silang, hindi nila masasabi na, kita mo, talo tayo ngayon. Talo tayo ngayon eh. Kasi hindi pa dumadating talaga si Kristo eh. So talo mga Kristiyano. Yan yung pangatlo. Ano yung pangapat? Ito naman po yung tinatawag na idealist view. Ang idealist view, ang tawag sa kanya, poetic or inspirational approach. Ano ibig sabihin nito? As nakalagay dyan, yung meaning to repeat. Sinasabi nila, yung revelation daw ay nauulit. Umuulit. Kunyari, kapag binasa mo, pwedeng mangyari uling sa panahon natin ngayon. So, yung 7 churches para sa kanila, hindi talaga literal na church. Yung 7 church na sinulatan ni John, hindi yan literal na church. Kumbaga, parang ano lang siya, metaphor or hindi totoong church. Kasi umuulit siya. In short, umuulit na interpretation. Yun ang sinasabi ng mga idealist. Yan. Sinasabi dyan sa approach na yan that the revelation is relevant for everyone. Ibig sabihin, napapanahon lagi yung revelation. Since it deals with principles and symbols that are always valid in our personal history and experience. In other words, sinasabi nila na symbolic lahat. Pati yung 7 churches, pati yung lahat yan, symbolic yan, pwedeng maulit sa panahon natin. Gets? Yun ang sinasabi ng idealist. It can be repeated. Ano yung strength nito? Ang strength ng position na ito, its applicability to the church of all ages. Meaning to say, kapag itong position mo, applicable. Kunyari, di ba ngayon naghihirap tayo? Kunyari, may persecution ngayon. Kapag binasa mo yung Revelation, ay, di ba ito yung nangyayari sa Revelation? So, nangyayari sa atin ngayon. Yun ang sinasabi nila. Kung ano na nangyayari sa mga churches, sa 7 churches, nangyayari din sa atin ngayon. Ibig sabihin, ano siya? Pwedeng maulit. Pwedeng maulit na pangyayari sa panahon natin or maybe sa future. Okay? So, yan yung tinatawag na idealist view. Ang problema naman ito, it is difficult to affirm this view exegetically based on the description. Ibig sabihin, sila, dahil akala nila umuulit-ulit ito, hindi tuloy nila mapinpoint kung ano yung mangyayari in the future kasi nga umuulit-ulit siya. Gets? Yun yung sinasabi, no idealist view. Right? So last, ito yung pinakauli. Which is ito po yung aking posisyon. Okay? Bakit ko po itong posisyon? Kasi itong eclectic view na to, pag sinabi natin eclectic view, tinatanggap niya yung unang 4 na posisyon. Okay? Tinatanggap niya yung preterist, tinatanggap niya yung historicist, tinatanggap niya yung idealist, yung 4, tinatanggap niya yung futurist. Yung strength ng 4 na yan, tinatanggap ng eclectic. Ibig sabihin, hindi lang natin pwedeng basahin yung revelation ng idealist na simbolismo lang. Hindi mo pwedeng basahin yung pahayag na puro nakaraan lang. Hindi mo pwedeng basahin yung revelation na puro future lang. Hindi mo pwedeng basahin yung revelation na historicist na napapanahon lang sa panahon natin, sa age natin. Pwede siyang mangyari. Umuulit din siya. Bakit? Bakit ganito yung posisyon ko? Kasi, sabi dito, this approach acknowledge that there are elements of truth in all of these approaches. Ibig sabihin, yung binanggit ko na 4, may mga katotohanan dito na pwede natin i-apply kapag nagbabasa tayo ng revelation. Okay? So, wag lang tayo ma-stuck doon sa future. Burahin nyo na po sa isipan nyo na pag nagbabasa kayo ng revelation, future. Hindi lang future, hinaharap yan. Tanggalin nyo na po yan sa inyong posisyon, sa kaisipan ninyo.
Ako naman po yung tinuro sa inyo noon, hindi lang yun. Okay? Kaya ako po, ang position ko po, ano siya? Eclectic. Bakit? Kasi, pwede siyang umulit-ulit din, pwede din siyang mangyayari din sa future. Paano to binigyang paliwanag ni Joel Bicky? Sabi ni Joel Bicky, imagine a man with a video camera who is recording a church congregation. Imagine niyo daw, sa isang congregation, mayroong cameraman. Yung cameraman na to, ang gagawin niya, titignan niya yung tao on the side of the church going all around. So may dala akong camera. Titignan niya ngayon yung congregation. Malaking congregation eh. Titignan niya yung ganyan. Tapos, tataas siya. Pupunta naman siya ngayon sa likod. Bitbit pa rin yung camera. Tapos, pupunta siya sa likod. Pupunta siya sa taas sa game. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin yung eclectic view, tinitignan niya yung iba-ibang angle. Hindi lang siya future. Sa angle na to, itinuturo ni John future, pero nangyayari na sa atin ngayon. Sa kabilang angle, maaaring natapos na, pero meron pa rin itinuturo sa atin ngayon. Yun yung tinatawag na eclectic, iba-ibang angle ng camera pagdating sa revelation. Gets po ninyo? Di ba kapag nanonood po kayo, irrelevant na natin. Pag nanonood kayo ng Korean novela, di ba? Ano yung usual? Kapag medyo malayo, di ba? Pag gusto nyo makita yung view, di ba may minsan aerial view? Pero tumatakbo yung mag-lovers sa beach. Di ba? Hindi naman pinapakita, likod lang ng lalaki, di ba? Weird nun, di ba? Tumatakbo, likod lang ng lalaki. Ang ginagawa minsan ng camera, itinataas para makita yung dagat tsaka yung lugar. Gets po ninyo? Di ba pag nanonood kayo ng movie? Ganon? So ganon po mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng Revelation, meron pong ipinapakita sa taas, may ibang anggulo sa taas, may ibang anggulo sa harapan, may ibang anggulo sa likod, may ibang anggulo sa gilid. Yan po yung eclectic. Okay? Kaya sabi dito, the book offers us views of the entire history of the church, but seen from a different vantage points. Meaning to say, yung itong revelation, hindi lang to pinahahayag sa nakaraan, but yung kabuuang mangyayari sa Christianity. Kabuuan. So, sa harap, likod, baga si Manda Baliw yun, di ba? Sa harap, sa likod, sa, yung kanyang opening. Diba? Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Diba? Parang ganon. Pinapakita yung camera dito, camera dyan, dito sa gilid, dito dyan. At dun po natin makikita yung tinuturo ng Book of Revelation. Okay? So, yan lang po yung overview ng ating approaches sa Book of Revelation. Sipin niyo, no? Dito pa lang, bakit ganito? Maraming mga language, maraming mga salit. Kapatid, again, uulitin ko. Itinuturo ko po ito para maging familiar po tayo. Okay? Bakit po dapat nating malaman to? Kasi pag nalaman natin to, makakaiwas tayo sa mga masyadong maling pananaw pagdating sa pahayag. Dahil may iba-iba na tayong posisyon, hindi lang isa yung titignan mo. Titignan mo na siya ngayon sa iba-ibang anggulo ngayon. Gets? Kaya ganyan napakamahalaga ng revelation. Kaya kapag may napapanood kayo sa Facebook, na 666, po ba papanood kayo ng kung ano-ano sa AI patungkol sa revelation pahayag, ito yung Antikristo, ito yung Antichrist, hindi na agad kayo mapapaniwala. Kasi nakita nyo yung iba-ibang anggulo. Hindi na lang kayo nakatingin, yung Antichrist, ito na yan. Turo ka na turo, baka manuno ka. Di ba? Turo ito na yung Antichrist, ganyan, ganito si Antichrist. Hindi ka na napupunta sa ganong kaisipan. Nagsuot lang si sister ng ganitong damit na may buhok. Ay, demonyo ka, 666 yan. Hindi ka na ganon. Kasi nakikita mo ngayon yung iba-ibang anggulo. Gets? Yan ang purpose natin kung bakit ito binigay itong 5 position na yan. Okay? So without further ado, let's proceed sa ating text for this evening. Ang ating text for this evening ay nasa Revelation chapter 1,
verses 4 to 6. Yan. So makikita natin dito, siguro babasahin ko po sa Tagalog para makita natin. So dito para hindi na kayo mahiwagaan. Sabi dito, yan. John, to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood and made us a kingdom, praise to his God and the Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Sabi sa Tagalog, mula kay Juan para sa 7 iglesia. Nakita nyo? Ito na sinabi, 7 iglesias, 7 church. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumain niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating mula sa 7 espiritong nasa harap sa kanyang trono at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay na binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesus, Jesucristo ang kalwalatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Ayo? So, hindi po natin tatapusin tong verse na to. May iniwan pa po tayong remaining 5 and 6. Magfo-focus lang po tayo dun sa verses 4 and 5 para makita natin, mahimay natin ng maayos. So dito pa lang, kung titingnan natin, makikita natin sa unang part natin dyan na merong author. Yung author at yung recipient, yung tumatanggap ng liham. Sino po yung author? Sino yung sumulat? Base po sa binasa nyo. Sino? Sige, sino? Ayun dyan. Sino? Sure kayo si Jan? Okay, basta sure ba kayo? Tinatanong ko lang kung sure ba kayo ko si Jan? Sure. Si Jan, di ba? Basahin niyo yung Bible ninyo para makita ninyo. Si Juan. Tama, si Juan. At sino ang sinulatan niya? 7 churches. Right? So, dito pa lang maliwanag mga kapatid. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Ang tinuturo, kasi may ganitong posisyon. Alam mo ba ang darating na propeta sa huling mga panahon? Yan, si ano manalo, si ano ganyan. Yan ang sinasabi sa Revelation. Hindi na kayo malilinlang. Why? Sinulat ni John, kanino? Sa 7 simbahan. Saan dito yung sinasabi nila na propeta? Siya daw yan. Bakit maraming nalilinlang? Maraming nalilinlang kasi ayaw basahin ng mabuti. Okay? So, wala dito kung sino-sino mang tinuturo nila. Hindi si Eli Soriano yan. Hindi kung sino mang si Manalo yan. Wala dyan sa Bible yan. Hindi yan. Ang maliwanag, si John at 7 simbahan. Si John ang simulat para sa 7 simbahan. Maliwanag? John to the 7 churches of Asia. Pansinin niyo mga kapatid, hindi niya pinakilala yung sarili niya. Basta ang nilagay lang niya, si John. I, John, to the 7 churches that are in Asia. Nakita natin, nakalagay dyan sa copies ninyo, he writes to 7 local assemblies. Mga kapatid, pinaniniwalaan po natin na literal na 7 church ito ha. 7 simbahan yan na totoong simbahan. Hindi lang yan simbolismo. 7 simbahan yan talaga literal sa panahon ni John nung isinulat ito. Okay? So, he writes to 7 local assemblies in the Roman province called Asia Minor, east of Greece, ngayon po Turkey. Sino po nakakalam ng Turkey? Yung bansang Turkey. Yan na po yung Turkey. Pero noon,
East of Greece sa Asia Minor. Doon po galing. Doon po nakalagay o doon po nakatayo yung 7 simbahan na yan sa Turkey. Na ngayon, Muslim country na. Muslim country na yung lugar na yun. Okay? So, ang mahalaga, tutukan nyo yung verse. Tingnan nyo lang yung verse. Huwag kayong aalis dyan. Mahalaga, pakita ninyo yung liham para kay Juan. Yung liham, ang sumulat, si Juan, para sa 7 iglesia. Okay? So, bakit? Ano nangyayari? Nakalagay dyan sa kopya ninyo. These 7 churches were experiencing sore persecution. Meaning to say, yung 7 simbahan daw na ito, nakakaranas ng persecution or pag-uusig. Ibig sabihin po ng pag-uusig, pinagbabawal dun sa panahon nila yung pagiging Kristiyano. Kapag ikaw ay Kristiyano, follower ka ni Jesus Christ, papatayin ka. Okay? Nangyari daw po ito, naalala ninyo, si King Domitian, nangyari ito, yung persecution, sa panahon na matatapos na yung paghahari ni King Domitian. Anong year yon? AD 95. Okay? Now, of course, katulad ng position ko kanina, naniniwala din ako na ito ay simbolismo din. Hindi lang siya literal na 7 church, pero pwede din natin siyang simbolo ng simbahan ngayon. Kaya nakalagay dyan sa bullet natin, 7, ito, tandaan nyo, 7 is the number associated with God. With imitation of God, and with the fullness associated with God. Thus, the 7 churches are not only churches in Asia, hindi lang literal na 7 church, but they are chosen to represent the Church of God in Asia. Meaning to say, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kapag nakakita kayo ng 7 sa Revelation, huwag niyong iisipin na literal na 7. Meron po siyang itinuturo. Pag sinabing 7, mga kapatid, it's a completion, kompleto, perfectness. Gets? Completed. So lahat ng sasabihin sa Revelation na 7, mamaya may mababasa pa kayo 7 espiritu. Ano yun? Ano yung 7 espiritu? Okay na nyo? Kung iisipin nyo kung gagawin yung literal yan, di ba nakalagay kanina sa Revelation, 7 espiritu? Hala, may 7 espiritu? Ilan ba Holy Spirit? 7? Oh, paano yan? Paano nyo ipapaliwanag yan ngayon? Di ba? Weird. So, mahalaga na maintindihan natin ito. Na merong pong significant, may meaning yung 7. Alam nyo bakit? Sa Genesis, ilang araw nilikha ng Diyos ang mundo? Ilan? 7. Oh. Ha? 7-day creation. Bakit 7? Nagigets mo ba ninyo? So, itong mga numbers na yan, kaya sinasabi natin kanina, ito ay simbolismo. Simbolismo siya, mga kapatid. Okay? Kaya, kung babasahin nyo siya, huwag kayong magpapaniwala sa mga AI na revelation. 7, symbolic. Symbolic ang number siya. Perfection. Kaya tingnan nyo sabi ni Joel Beakey. Sabi dito, secular writers of the Roman Empire describe Emperor Domitian. Dinidescribe si Emperor Domitian ano daw? As a savage monster. Kita nyo? Ibig sabihin yung hari na ito na si Domitian, hindi siya mabuti. Para siyang halimaw. Savage monster, reign of terror. Nung siya yung hari sa panahon na ito, sa 7 churches, kung nasaan siya hari, terror siya. Ibig sabihin, napakahalimaw. Ang sabi, alam ang kaluluwa ng hari na ito. Sipin nyo, no? Sabi dito, anong ginagawa ni Domitian? He abused distinguished citizens in front of a crowds. Ibig sabihin, nangyari ito, front of a crowds kayo. Wala siyang pakialam. Kapag nalaman na Kristiyano ka, boom. Sa harap-harapan ng maraming tao, may gagawin siya sa'yo. Maring pakain ka sa leon, sunugin ka sa harapan ng mga tao,
Yan ang gagawin ni King Domitian sa'yo kapag Christian ka. Ano pa nakalagay? He hated Christians and despised the Church of Christ. Dahil nga monster siya, kinamumuhian niya yung simbahan. Kinamumuhian niya yung Kristiyano. Kinamumuhian niya yung mga Kristiyano. Anong gagawin? Sabi dito, he reigned in darkness, loving the pains and lamentation of people he tortured. Siya bilang hari, gusto niyang pinahihirapan niya yung kanyang mga under. Ganyan katindi si King Domitian. Ano pa? Nakalagay dyan, was a beast of a man. He commanded everyone. Tingnan nyo, mahalaga ito. He commanded everyone in the empire to call him Lord and God. When Christian refused to do so, he persecuted and killed them. Nakikita niyo ngayon yung reason? Dahil siya yung hari, ang gustong itawag sa kanya ng lahat, kahit ikaw ay Kristiyano, tawagin mo ang Panginoon at Diyos. Let me ask you, kaya mo bang gawin yun? Kung ikaw ay Kristiyano? Kunyari, sabihin ni Marcos ngayon, huwag tayo masyado magpakapolitika. Kunyari, yung presidente natin ngayon, nabaliw talaga siya. Talagang ginamit niya talaga yung dahas. At sasabihin niya ngayon sa entire Philippines, you call me Lord and God or I will kill you. What will you do? Anong gagawin mo ngayon bilang isang Kristiyano? Kapag sinabi yun, kapag hindi mo ginawa yun, you're going to get killed. Papakain ka. Susunugin ka. Imagine that. Sa panahon ni King Domitian, ganyan na nangyayari sa mga Kristiyano. Nakita nyo na yung kasaysayan ngayon. Kaya dito magme-make sense sa mga susunod nating pag-aaral kung bakit may 666. Alam po, nasabi ko na ito. Di ba? Kung ang 7 perfect, ano yung 666? Kung ang 7 perfect, ano yung 666? Ano siya? Di ba ang 7, perfection. Ano yung 666? Di ba? Ang bilis ipaliwanag. Kasi naunawaan ninyo na yung 7, perfect. Yung 666, kulang. Eh bakit kayo? Ang daming pinagagagawa ng mga tao. 666 yan. Masamang numero yan. Wala na. Kasi hindi nila inuunawa eh. Eh kita yun, napaliwanag nyo agad. Ang 666, imperfection. Ang 7, complete, perfect. Tapos ang usapan. So bakit? Maraming mga Baptist. Kung ano-ano pinagagawang paliwanag. So at least, nag-grow tayo sa knowledge. Okay? So mga susunod pa natin pag-aaral, makikita pa natin yan. So yan ang makikita natin. Kaya dito, mapapansin ninyo, si John ang tumanggap na sulat, sinulat niya sa 7 churches. 7 churches, remember? 7 churches. 7 churches, ano ibig sabihin ng 7? Perfect. So kung 7 churches, we can also say, i-interpret yun, na ito yung perfect body of Christ. The church. Yes? Ngalan? 7 simbahan. Okay? Medyo nagtatagal ako. Sige, bibilisan ko na. Kita nyo, dito pa lang tayo, no? Pasensya na po. Gusto ko pong ipaliwanag natin ito na maunawaan natin. Bigyan nyo lang po ako ng kunting pang mga minutes. So, ang susunod, the blessed greetings. Anong mapapansin natin dyan? Anong blessed greetings ang mapapansin natin? Sabi sa verse 4, sumayin nyo nawa ang, ano yung blessed? Kagandahang loob at kapayapaan. Mga kapatid, itong grace and peace, hindi pwedeng ibigay lang to. Sipin niyo yung kagandahang loob at kapayapaan, hindi to pwedeng ibigay lang kung kani-kanino. Bakit? Kanino ibinigay yung biyaya? Kanino ibinigay yung kapayapaan? Sino ang tumanggap ng sulat? Sino?
Sino yung 7 churches na yan? Tayo. Gets yun na ngayon? So yung grace and peace is for the church alone. For us. Yan, ibig sabihin ng grace and peace dyan. Pag sinabi natin grace, mga kapatid, ito yung nakalagay dyan. Is the unmerited favor and free gift of good things and flows out of God's willingness to be merciful to those who do not deserve it. Meaning to say, itong grace ibinigay sa atin pero hindi tayo karapat-dapat. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa church ngayon, nasa katawan ka ni Kristo, nakareceive ka ng biyaya ng Panginoon. Nakatanggap ka ng biyaya na nanggagaling sa Diyos. Ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Kasama ka sa church ngayon. Bakit? Because of His grace. At hindi pwedeng i-claim ng kung sino man yan. Kung hindi ka nakakilala kay Kristo, wala kang biyaya ng Diyos. Right? You're not part of this grace. Para lang to sa mga in context sa Christians, sa mga believers. Ikaw, tayo yung pinatawad, hindi tayo pinabayaan, iniligtas tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. That's the grace of God. Ano yung sumunod? Peace. Kapayapaan. Ano po ito? Itong kapayapaan na ito, diniscuss ko po ito last time. Yung kapayapaan na ito yung magandang relasyon mo sa Panginoon. Yung hindi na kayo magkaaway ng Diyos. Sinong hindi nakaaway ng Diyos? Ang hindi kaaway ng Diyos, sino? Christians, mga kapatid. Mga mananampalataya. Kaya, mapapansin ninyo, yung peace of God, ito yung sinasabi nating may kapayapaan ka sa kalagayan mo bilang isang mananampalataya. So, gusto kong sabihin sa iyo, bilang church tayo, bilang mga simbahan, bilang isang katawan ni Kristo, hindi magbabago itong kapayapaan. Kung ikaw ay na kay Kristo sa biyaya niya, kahit anong mangyari, ikaw ay nasa ilalim ng kapayapaan ng Diyos. Bakit? Maganda na yung relationship mo sa Panginoon. So this grace and peace is for His church alone. Gets? Ngayon, ano pang makikita natin dyan? Hindi lang yung grace to you and peace. Ano pa? Sino ang nagbigay ng grace and peace? Base sa verse. Base sa verse, ang nagbigay ng grace and peace, sino po? Banal na Trinidad. Yan. Tingnan nyo. Balikan natin. In English. Sabi dito, grace and peace, pangpaskin nga lang yung verse. Tingnan nyo ha. Masahin nyo. John, the 7 churches of the said, grace to you and peace from Him who is, and who was, and who is to come. May kama. Sino to ngayon? Hindi pa si Jesus Christ yan, kasi kung si Jesus Christ, sino to? It's the Father. Yan yung Ama. Right? Bakit? Bakit who is, who was, and is to come? Ang Diyos ay eternal. Ang Diyos ay self-existing. Wala siyang pangangailangan. Ang Ama ito. Ibig sabihin, bilang Ama, siya, nakalagay dyan sa mga points ninyo, God is eternal and self-existing. He is before time. Hindi siya pasok, nasa labas siya ng oras. He is before time, present in time, and will continue after the passing of time. Yun ang ibig sabihin yan. Who is, who was, and who is to come. Ibig sabihin, hindi nagbabago. So ito, yung who is to come, this is the Father. So makikita nyo dito, ang nagbigay ng biyaya at kapayapaan, hindi lang si Jesus Christ, nagmula sa Father, nagmula sa Ama. At ganyan tayo pinagpala bilang mga Kristiyano. Yung kapayapaang ito at yung biyayang ito, hindi lang nanggaling kay Kristo, nanggaling sa Ama. Nanggaling sa Ama natin, God the Father. Right? Kaya nakalagay dyan sa, tingnan niyo po, nakalagay sa inyong mga copies,
Sabi ni Paul Hoskins, the present tense comes first, who is, and emphasizes God's presence with His people. The same God is the one who has been present with His people since the beginning. Who was? Wala pa lahat. Nandun na ang Panginoon. In the beginning, God created the heavens and the earth. Right? Ano pa? Finally, the same God is the one who will come in the future, who is coming to be with His people in order to save them from those who have been shedding their blood. Bakit nakalagay, mga kapatid? Bakit nakalagay doon sa verse na yun, who is to come? Akala ko ba si Jesus Christ lang yun? Bakit who is to come? Mga kapatid, kapag dumating si Jesus Christ, plano ng Ama yun eh. Tama ba? Yung pangalawang pagbabalik ni Kristo, hindi lang yung kagustuhan ni anak-anak, kagustuhan din yun ng Ama. So kapag bumalik si Kristo dito at husgahan yung mga hindi mananampalataya, plano yun ng Ama. Kaya in a way, babalik din ng Ama para maghari. Maliwanag? So, una natin makikita dyan, the Father. Now, look at this verse. Sumunod. Ito. Dito na tayo magkakaroon ng kapag niliteral nyo. Ito yung nakalagay. Tama? Peace who is to come. Ito yung nakalagay. Nakita nyo yung from, ha? From. Ito yung isa. And from the... Sige, literal nyo yan. Kapag niliteral yung seven spirit, ano yan? Ano yan? Sino yan? Pag niliteral itong seven, kapag niliteral nyo, ito talaga, may literal na interpretation tong 7, pero kapag ito niliteral ninyo, paano to magkakaroon ng paano mag-make sense to? Sino yung 7 spirits? So dahil 7, ano ibig sabihin ng 7? Perfect. So sino yung perfect na spirit? So, yung grace, bigyan nyo kayo na, yung grace at peace, hindi lang nanggaling sa Ama, nanggaling din sa kanino? Sa banal na Espiritu. Kita nyo? Kaya mo ikaw ay Christian, dapat hindi ka mabilis mabagabag, hindi ka mabilis mag-alala. Bakit? Ang nagbigay ng grace, ang nagbigay ng kapayapaan sa iyo, hindi lang si Jesus Christ eh. Nanggaling din sa Ama eh. Nanggaling din sa banal na Espiritu. Bakit tayo mababagabag? Bakit mabilis tayo magkaroon ng anxiety? Bakit mabilis tayo mag-worry? Eh kung nanggaling sa banal na Espiritu din, yung kapayapaan at yung grace. Gets? Bakit? Mayroon pong fulfillment ito. Nakalagay po dyan sa inyong notes. The Spirit is a sevenfold entity, 4 times in Revelation, 54 times the number 7 is mentioned in this book. Sa buong Revelation, 54 times po sinabi yung 7. As God rested on the 7th day, katulad na sinabi ko, 7 represent perfection, completeness, and wholeness. Tingnan niyo po yung sinabi dito sa Isaiah 11 verse 2. Sa Isaiah verse 11 verse 2, ang sabi, 7 to. Ito yung sevenfold. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Kita nyo? So ang pagkilos ng banal na Espiritu, kung bakit siya 7, mga kapatid, hindi ka mananampalataya kung wala kang banal na Espiritu. Gets? Kaya nakalagay dito, the sevenfold gifts are product of the ministry of the Holy Spirit and are said to rest in the fullness of Christ. There are 7 churches and 7 spirits of God. Each assembly was given equal share in the ministry of the Holy Spirit. Meaning to say, tayo po ay church. Ibig sabihin mga kapatid, lahat po tayo ay may banal na spirito. Okay? And last, balik tayo. So, grace to you and peace from Father, from the Spirit, lastly, and from, you see, yung banal na Trinidad ang nagbibigay sa atin ng grasya at kapayapaan. Mga kapatid, malaking biyaya ito sa atin bilang mga Kristiyano.
Right? Now, makikita natin dito. Dito na po ako matatapos. Si Jesus Christ, dinescribe siya. Anong description sa kanya? Una, si Jesus po ay faithful witness. Ano ibig sabihin ng faithful witness? Ibig sabihin, nung nandito siya sa earth, nung nagmi-ministry siya sa earth, lahat ng sinasabi niya, katotohanan. Kasi ang witness siya ng katotohanan ng Ama. Look at this. John chapter 18, verse 37. Then Pilate said to him, "So, you are king." Tinatanong ni Pilate, "Hari ka ba?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose," yan ang sabi ni Jesus Christ, "For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world." Ano sabi ni Jesus Christ? "To bear witness to the truth. Everyone who is of truth, listen to my voice." Si Jesus Christ po ay nagte-testimony, witness ng katotohanan. Kaya sabi niya, kung sino daw po ang nasa katotohanan, nakikinig sa kanya. Nasa katotohanan ka ba? Kung nasa katotohanan ka, nakikinig ka dapat kay Jesus Christ. Kita nyo? He is a faithful witness. Tayo, hindi tayo faithful witness eh. Di ba? Minsan, unfaithful witness tayo ng Panginoon. Sa John chapter 3 verse 11, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, "Truly, truly I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony." Nakita niyo yung word? Ang nakalagay, our. Our. Pag sinabing our, hindi lang isa. Di ba? Our testimony. Sino yung kasama ni Jesus Christ dito? The Father and the Holy Spirit. Sabi niya, Nicodemo, sinasabi ko na sa iyo yung katotohanan, yung nalalaman ko. Ako na nga witness yan eh. Pero, hindi nyo pa rin tinatanggap yung aming testimony. So si Jesus Christ po ay tapat na witness. Alam niyo po ba yung witness dyan? Nakalagay dyan, pag in other words, ang tawag dyan, martyr. Martyr, witness. Yung mga martyr, hindi yung nag-martyr sa pag-ibig yung hindi nag-iisip. Martyr, ibig sabihin, handang mamatay para sa katotohanan. They died because of their faith. Yan na makikita nyo dyan. Ano pa makikita natin kay Jesus Christ? Sabi, si Jesus Christ, faithful witness, ano pa? The firstborn of the dead. Bakit? Nakalagay po dyan sa inyong notes. Christ died, but He is no longer dead. He not only preceded temporarily all who are be raised from the dead, but the future resurrection is the result of His bodily resurrection. Ibig sabihin, di ba si Jesus Christ, namatay siya sa cross. Nung namatay siya, muli siyang nabuhay. Yan ang mangyayari sa mga mananampalataya. Kung mamatay man tayo, tayo ay muling mabubuhay kasama ni Jesus. Kaya He is firstborn from the dead. Siya yung nanguna pagpapakita na ito ang mangyayari sa mga mananampalataya. Mamatay man tayo physically, makakasama natin ang Panginoon muli, tayo ay mabubuhay na muli. Magkakaroon ng resurrected life. Kaya po nakalagay dyan, He is the pattern and the prototype of our own future. Ibig sabihin, kung ano nangyari kay Kristo physically, di ba namatay siya? Pero nabuhay siya ng muli, makakasiguro ang mga Kristiyano na gano'n ang mangyayari sa atin. Okay? Ano pang makikita natin dyan? Dito na po natin tatapusin. Lastly, sa susunod na natin pag-aaralan. So, hindi lang siya faithful witness, hindi lang siya firstborn from the dead, ano pang makikita ninyo? Okay. Sa panahon natin ngayon, di ba? Sino ang nag-ahari? Hindi yung mga kurakot. Sino nag-ahari? Hindi kung sino mang mga government na sa gobyerno ngayon. Tandaan nyo, si Kristo ang hari. He is still the king sa society, sa politics. Lahat ng mga government, kung sino man yan, feeling nila na they are above the law. Wag nating kalimutan,
na si Jesus Christ yung hari. Ano man ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, ano man ang nangyayari, corruption na nangyayari sa Pilipinas ngayon, tandaan natin, sabi sa Revelation, that Jesus Christ is the ruler of kings on earth. Nakita nyo? So may mga hari ngayon, of course, presidente, nasa government, hindi sila. Si Jesus Christ. And sooner, haharap sila kay Kristo na tunay na hari. Kaya kung ikaw, wala ka pa kay Kristo, haharap ka kay Kristo kasi siya ay hari. At kung wala ka pa sa kaharian ni Kristo, ikaw ay mapaparusahan ng hari ng mga hari. Right? So, siya may otoridad. Dito pa lamang mga kapatid, punong-puno na tayo ng matututunan. Dito pa lang. Wala pa tayo sa ibang verse. Makikita na natin dito yung katotohanan na dapat natin pinangahawakan bilang mga Kristiyano. Dito pa lang sa verses na to, pinapakita yung katotohanan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ano yung practical application? Dito na po matatapos. Dalawang bagay lang na practical application na gusto kong iwan sa atin ngayon. Church, do not place your final hope in any government or earthly ruler, but in King Jesus who reigns forever. Nakita nyo? Umaasa ka ba sa gobyerno ngayon? Masyado mo bang inaasahan yung pagbabago buhay mo, gaganda buhay mo, dahil ganito ganyan? Siya yung pag-asa ng gobyerno kapag siya yung presidente. O yes, maganda na pumili ng maayos na politician, pero tandaan ninyo mga kapatid, si Kristo pa rin ang hari. Kaya kung aasa ka sa government, yung final hope mo, talagang makikipagpatayan ka pa. Ang dami mong sinasabi sa chat, di ba? Ganito, ganyan kayo. Ano nang pinagsasabi mo, di ba? Nakikipag-away ka pa, mga DDS kayo, ganito, ganyan. Dapat din yung pinili na. Di ba? Hindi ko po sinasabi na masama yun. But if you are a Christian, the motivation ay hindi sa pagpapalit o palitan kung sino man yung nakaupo. Tama, napalitan yung mga may anomaly, yung mga nagkukurap. Pero dapat, ang layunin natin na paghariin natin si Kristo sa ating lugar. Kasi sa Revelation, He is the King of the rulers of the earth. Walang iba. Okay? Pangalawang application. Gusto kong sabihin sa iyo, if you're a Christian, church, rest in the assurance that God's grace and peace have already been secured for you through Jesus Christ. Kung Kristiyano ka, dapat panatag ka na nasa biyaya ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa biyaya ng Panginoon, ibig sabihin hindi ka niya papabayaan. Tama? Kung ikaw ay may mapayapang ugnayan sa Diyos, hindi ka niya papabayaan. Kasi payapa na yung relationship mo sa Kanya. Kaya umasa ka, hawakan mo yung mga katotohanan ito na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo bilang isang Kristiyano. Huwag ka agad mabagabag, mag-alala sa mga bagay na nangyayari sa mundo. Have peace with God. At yan ang sinasabi ng Book of Revelation as second lecture and introduction natin ngayon. Any question? Pasensya na po, medyo napahaba. Any question or clarification? Sige po, huwag po kayo mahiya. Or any additional? Sige po. Hindi ko po kayo sasabihin na pinipersecute niyo ako. Sino po ang gustong may katanungan? Baka maaari may mga experiences kayo in the past na So, is there a physical seven spirit and a symbolization of the yung seven spirits kasi, kapag ginawa mo siyang literal, titingnan mo siya sa ibang mga verses.
ano ang may nabanggit ba na 7 spirits ba talaga apart from that verse? Hindi siya mag-make sense eh. Hindi siya magkakaroon ng may literal ba na 7 spirits? Angels? Hindi siya said. Iba yung angels sa spirits. Iba yung kanilang role. So kaya nga magiging maingat tayo sa mga numero diyan sa Revelation. So, binibigyan ko po kayo ng malaya, pinapalaya ko po kayo sa kaisipan na akala nyo masama, pero hindi naman pala masama. Diba? Akala nyo delikado, hindi naman pala delikado. Kasi kinulong kayo sa kaisipan na masama yan, hindi po yan. So, yan po yung gusto nating mangyari dyan. Na ganyang kaisipan. Sige po. Sino pa? Any paglilinaw? David. Hindi, the fear of the Lord. Kasama yun. Wisdom. Ulitin natin. Okay, Isaiah chapter 11. Ito yun. Knowledge, wisdom. Knowledge, wisdom. Palipatin nga ko lang ng verse na yun. Isaiah chapter. Oh, wisdom, understanding. Dalawa, di ba? Oh, apat. Yung kanina. Mabilang mo na. Oh, in the spirit of the shall rest. Rest. Eh, wala. Shall rest upon him. Di ba? Meron tayong banal na spirito eh. Shall rest upon him. Wisdom, understanding, counsel and might, spirit knowledge, and the fear of the Lord. Ito. Resting, huwag mong tanggalin. Kasi the Holy Spirit are resting on us as a church. Ha? Okay. Oo. Kasama yung resting eh. Work niya yan eh. Work niya yan sa atin eh, di ba? Pag hindi nag-rest na yung banal na spirito, hindi kasi. Kapag wala sa church ang banal na spirito. Di ba? Kaya sevenfold, ano yun? Pero okay din. Good observation. Kaya 7. Sino ba may clarification? Tanong. Pasensya na po no sa yung mga lesson na yan, of course, ni-recognize ko po yung mga binabasa kong books. Ganyan po talaga yung language. Masanay po tayo. Alam ko po medyo parang hirap naman yan ito, ganyan. Pero hindi naman po kayo pinipressure. Kaya nga po binibigay ko po sa inyo yung copy na yan para pwede nyo po balik-balikan. Aralin. Compile po nyo. Sige po. Sino pa ang may katanungan? Any clarification? Ayun, Jack. Baka may tanong kayo dyan, Jack. Or ba? May tanong. Wala kayong tanong? Sure? Explain na lahat. Explain na lahat. Wala ka kang tanong. It's either maliwanag or magulo ako magturo. Okay? Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Ikaw bro, baka may tanong ka. Meron ka ba? Sige, okay mo yan. Jericho, ikaw, baka may tanong ka din. Sige, ito yung pagkakataon para mag-ask ng question. Sige lang. Meron ba kayo naiisip na tanong or baka na-encounter ninyo, naituro sa inyo dati, bakit gano'n? Pwede natin pag-aralan yung mga practical na tanong. Ano bang totoo? Kasi karamihan sa mga gawin so, ano ba nila ng mga gawin? Natatakot tuloy. Sa meditation, para makiyan. So, kayo ko lang siya na ano ngayon na sabi na dapat pa sa talaga mo makarinig ko na sa preaching sa kanyang alatan na para malalaman tayo na sa kanyang kabayo na paano mga kabayo ang tipo daw sa
sige po, ito, may iba, gagawin sa'yo. Parang yung mga membro, parang ito pa lang mangyari. Ayaw mo pa sana. Sana mo doon. Okay. Kasi yung talagang yung gusto ko nila, hindi pa nila sa Maganda pong observation yung tita, no? Totoo naman po yan kasi hindi ko po ayoko po magmukhang nagmamagaling ako or akusahan ko yung mga pastor na yun na ayaw nila ituro. Sa isang banda po siguro, maaari ganun din kasi yung itinuro sa kanila. Baga nung nagsisimula sila, yung nagturo sa kanila, ayaw din ituro yung iba-ibang interpretasyon. Kaya, ang kanilang kaisipan, doon na lang umikot. Kumbaga na-box na sila. Ayaw na nilang mag-isip pa ng iba pang interpretasyon na mas okay o mas magandang posisyonan at mas magiging mas maliwanag kapag ganoon yung interpretasyon. Kaya po ang nagiging resulta instead na katagumpayan, katatakutan, di ba? Instead na makita nga si Jesus, ang nakikita yung mga masasamang mangyayari sa mundo, sa mga maiiwan, sa mga rapture. So, may iba pa doon mangyari. Ayan. 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 So, po yan. Talaga ako, favorite din ko yan. Favorite din ko ako sa Ano yun? Totoo po yung tita. Napakarami. Siguro marami sa kanila ang maaaring ayaw na nilang aralin. Pwede po kasi yun eh. Para bang, na sila, komportable na sila sa anumang bagay na natutunan nila. Ayaw na nilang mag-aral pa ng ibang pang posisyon. Ayun po talaga ang katotohanan yan. Napakarami na ayaw magbigay ng panahon pag-aralan. Kaya, dalawa lang mangyayari. Takutin yung mga matakot yung mga Kristyano sa paparating na iniisip nila na darating pa lang yung persecution, yung paghihirap. O, bigyan ng mabigyan ng hindi maayos na focus patung sa katotohanan ni Jesus or sa ibang bagay. Yun ang magiging resulta ng dalawang bagay. Yan po yung dalawang bagay na mangyayari dyan. Kaya nakakalungkot. Pero hindi na lang bawa. Tao ang kasi dahil sa chicken na gano'n, ito mismo natin kayo Salamat po tita sa mga karanasan. Pag-aaralan din po natin yan, yung mga rapture na yan, yung salita na yan. Huwag po kayong mag-alala. Mahaba po ito. Yung iba nga po, umaabot ng 2 taon, 3 taon na pinag-aaralan ko eh. So, sa biyaya po ng Diyos, kung buhay pa ako buhay pa sa mga susunod na taon, hindi pag-aaralan pa po natin. Pero salamat po tita sa karanasan. Meron pa po ba na may nais na mag-share ng karanasan? Ay, grabe. Sige. Meron ka ba na karanasan? Ang daan ko lang sa revelation pa, tayo mga Kristiyano. Dahil nalaman natin, di ba, sa Lord, nagbibigay sa atin ng peace, nagbibigay sa atin ng assurance. Mas lalo na tayong magpursige or mas lalo tayong magsaliksik sa kanyang salita. Kasi pag nalaman natin, hindi na tayo mahihigaya ng talagang katulukan. Kasi ano natin, baga, malaking sa ating mga Kristiyano. Pag-aralan talaga yung religion. Kasi nandiyan na lahat. Mga pangako niya, yung pag-asa, na anumang mga mangyayari sa atin, sa kasalukuyan, alam natin, dito lang yan sa mundo, ang ating inaasahan ay si Lord. Nandito na lang. Nasa atin na. Ano po ma? Nasa talaga. Question. Last na. Bago tayo No, sir. 8 na? O 8:07 na po. Last na.
So, prayer ko po, itabi niyo po yan, sa inyo po yan. Kapag hindi niyo tinabi yan, paparusahan po kayo. May parusa po. Hindi. Pakitabi, pag-aralan nyo, do your own research din sa mga nabasa nyo dyan. Makakatulong po yan sa inyo. So, tayo po tayong lahat. Dito po tayo magtatapos. Again, maraming salamat sa pagsama mo sa aming Jericho, sa aming Bible study. Sana sa Sunday, makasama ka din namin if you have time. Tayo po tayong lahat. I would like to ask si Tito Jake na i-close yung ating Bible study. Okay, tayo. Panginoon, maraming salamat po sa ganito na kami po nagdagdagan na naman po ang aming makalaman sa Revelation. Panginoon, pagkabayan niyo kami na lalo pang lumago sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Ingatan mo rin kami sa aming pag-quit, sa aming mga pag-araw-araw na ginagawa, Panginoon. So, aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Salamat po sa inyo. Babay po sa live. Babay po kayo sa live. Kain pa po. Uy, nagdala pala. May merenda pa. Ay, no, si Ian dyan. Ano kayo? Wapa kayo.